Kay Bong Navarro, pinuna rin nila nga nila sobra-sobrang seguridad para kay Navarro nang magpunta siya sa DOJ kanina. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ano na namang overreaction nito or overacting, hindi ko na masabi. Ito ang reaksyon ng kampo na Cedric Lee at Dennis Cornejo. Saan nila'y overkill ang seguridad sa actor TV host sa si Bong Navarro nang lumabas ito sa ospital kanina at magpuntang DOJ. Tanong ng abogado ni Lee at Cornejo, saan ang gagaling ang banta? Gayong kung tutusin daw, ang mga kliyente niya, lalo na si Denise, ang nangangailangan ng proteksyon. If I have maybe 20 or 30 or 40 threats, nakikita ko na lang sa mga Twitter, Instagram, Facebook, etc. Denise is more than 100. At dahil tila malakas na raw si Navarro, baka raw dapat maglabas din ng lookout bulletin order laban sa aktor. Sinabi ni Justice Secretary Lela de Lima kahapon, di pa raw kailangan ng lookout bulletin kay Navarro dahil nakakonfine naman ito. Nakapaglakad siya doon mag-isa. Malakas na siya. So, he's fit. He is mobile already. He can do what he wants to do. I see no reason why he should not also be issued a lookout bulletin. Hiling din ng abogado ni Cornejo at ang magkapatid na Cedric at Loris Lee na sana ay maging patas ang investigasyon. Sana rin daw ay di malihis ang reklamong rape na inihain nila laban sa aktor. Sa preliminary investigation sa February 19, dadalo raw si Lee at Cornejo. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Sa unang panayam na ibinigay ni Bong Navarro sa GMA News, ikinuwento niya ang umano'y trauma na kanya raw iniinda pa rin mula sa kanyang sinapit. Sinabi rin niyang hindi pa niya handang patawarin ang grupo ni Cedric Lee at Denise Cornejo. Gusto rin daw ni Navarro na may managot sa ginawa umano sa kanya. Nakatutok si Marie Zumay. Pagkalabas ng ospital, sa Department of Justice lumiretso si Bong Navarro. May suot na salamin pero bakas pa rin ang pasa sa mga mata at sugat sa leeg. Mula sa DOJ, humarap na ang actor host sa media. Unti-unti na raw naghihilom ang mga sugat niya. Pero iniinda pa rin daw niya ang trauma na inabot sa kamay ng grupo ni Cedric Lee at Denise Cornejo noong gabi ng January 22. Yung sinimulan pong tanggalin yung pain reliever, kinabukasan po naramdaman ko na po yung mga tama ko po sa likod ng ulo, yung mga sipa po sa akin dito. Yung sa pag maghihikap po ako sa panga, tapos may mga bukol pa po ako rito. Mahirap po kasing lumaban pag mayroon pong tinutukan ka po ng baril at tinip po yung kamay at paa mo. At blindfold ka pa po, tapos nilagyan pa ng gusal yung bibig mo. Hindi ko po nagawang lumaban po talaga. At akala ko po katapusan ko na nun. Baka pwede po akong mawala yung trauma. Sakaling may mangyayari po dito sa pinaglalaban ko po. Ano yung gusto mong mangyari? Ibig sabihin po nung may magdusa po. May makulong po. Tahasang itinanggi ni Navarro ang akusasyon ni Cornejo na hinalay niya ang 22 taong gulang na dalaga. Inihain na ni Cornejo ang reklamong rape na isang non-bailable offense. Hindi po ako nang-rape at wala po akong ginawang rape. So, siyempre hindi mo po lahat sila pwedeng i-please di ba? Kung makakanya-kanya po sila ng paniniwala, diba? Basta po ako, nagsasabi po ako ng totoo at malinis po ang konsensya ko. Hindi na nagpalipas ng panahon si Navarro. Pagkalabas ng ospital ay hinarap na niya agad ang kanyang kaso. Hindi raw siya handang magpatawad at nais niyang ituloy ang laban. Handa ka bang magpatawad? Parang sa ngayon po, parang mahirap po magpatawad po. Bakit? Masyado pong masakit yung ginawa po nila sa akin. At alam po nila yun, wala po akong ginagawa sa kanila. Nagsalita rin si Navarro tungkol sa mga naglalabas ng impormasyon at larawan kaugnay sa maselang bahagi ng kanyang katawan na base sa kanyang sinumpaang salaysay ay binaboy ng mga bumugbog umano sa kanya. Yung mga lumalabas po ngayon, hindi po yun yung totoo. Anong totoo? Basta hawak pa po nila yung video. Basta ginawa po doon, binaba nila yung short ko, pinivideo nila, tapos may pinapasabi po sila na ako nga po si Bong Navarro, nang-rape po ako ng kaibigan. Na may nakatutok din pong baril doon. Yung mga nagpo-proliferate na mga pictures na kesyo na duro. Ay, hindi, wala. Wala pong gano'n. At hindi rin sinunod. Hindi na. Yung ginawang pambubugbog, yung klase ng pambubugbog na ginawa sa'yo, nangangahulugan, nagalit yung perpetrator. Bakit kaya? Hindi ko po alam. Wala po talaga yung idea na
gagawin nila yung ganong klaseng panggulpi po sa akin. Dahil una po sa lahat, ang alam ko po, wala akong ginagawang masama. Kasi sinabi po sa akin ni Denise, wala siyang boyfriend. Kung meron po akong nagawang kasalanan, doon lang po sa girlfriend ko. At inaamin ko po yung nagkasala po ko talaga sa kanya. Nang tanungin kung bakit hindi siya nagbigay ng pahayag sa mga pulis, paliwanag ni Navarro, Wala po ako narinig na may mga bayaran, wala po. Basta natatakot lang po ako dahil nandun pa po sila eh. Hindi po ako pwede magsabi ng kung ano po yung nangyari, na totoong nangyari. Kasi po, baka anytime, baka meron na naman silang gawin sa akin. pag-aaralan pa raw ng kanilang kampo kung hihilingin nilang isailalim siya sa Witness Protection Program. Hindi naman maiwasang maiyak ni Navarro nang magbigay ng mensahe sa mga sumusuporta pa rin sa kanya at maging sa mga hindi naniniwala sa kanya. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, maraming salamat po sa lahat po ng mga dasal at paniniwala niyo po sa akin at hindi niyo po ako inuhusga. Mula po sa nasaksihan ko po kanina sa paglabas ko sa St. Luke's sa DOJ po. Iba po yung pinakita nilang pagsuporta po sa akin kasi sinasabi po nila na kasama kami sa laban. Mga nanay po ito, mga estudyante po ito mga nagsasalita. Parang ang sarap po makarinig sa ibang tao na hindi mo kilala. Ang sarap po ng pakiramdam. Yun po yung mga tipong nagbibigay sa akin ng lakas pa ng loob para harapin po itong mga pagsubok po sa akin at sa mga gumawa po sa akin. At sa mga hindi naman po naniniwala, wala po akong magagawa. Kanya-kanya po ka tayo ng paniniwala. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo